Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 20, 2025. Ngayon ay isang natatanging araw na nagdadala ng kakaibang timpla ng mga enerhiya, habang tayo ay pumapasok sa panahon ng Gemini, isang panibagong yugto ng buhay ang nagbubukas sa harap mo. Ang araw na ito ay puno ng pagkakataon upang muling balansihin ang iyong sarili, iyong mga paniniwala, at iyong pagtingin sa hinaharap. Bilang isang Capricorn, natural sa iyo ang pagiging matatag at may matibay na paninindigan. Madalas, ikaw ay kumakapit sa iyong mga paniniwala at hindi agad nagbibigay daan sa pagbabago. Subalit ngayong araw, ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na buksan ang iyong puso at isipan sa posibilidad ng kompromiso. Minsan, ang sobrang pagkapit sa kung ano ang palagi mong pinaniniwalaan ay nagiging hadlang sa iyong pag-unlad. Hindi ito nangangahulugang kailangang isuko ang iyong prinsipyo, kundi ito ay paanyaya na isaalang-alang ang pananaw ng iba. Sa pagbubukas ng sarili sa mga panibagong ideya at damdamin ng ibang tao, maaari mong matagpuan ang mga pintuang dati sarado, mga oportunidad na dati hindi mo napapansin dahil sa sobrang konsentrasyon sa iisang daan lamang. Sa bawat hakbang mo sa araw na ito, ipaalala mo sa iyong sarili na ang pagtanggap sa pagkakaiba ay hindi kahinaan kundi lakas. Kapag natutunan mong yakapin ang pag-unawa sa mga hindi mo kadalasang sinasang-ayunan, mas madali mong makikita ang kabuang larawan ng mga sitwasyong kinahaharap mo. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng pananaw, kundi isang pagkakataon upang palambutin ang iyong panlabas na paninindigan at yakapin ang mas malambot, mas maunawain, at mas bukas na bersyon ng iyong sarili. Isipin mong parang isang matigas na lupa na, kapag nadiligan at naarawan, ay unti-unting nagiging matabang taniman. Ang iyong kaisipan, kapag pinayagang tumanggap ng iba't ibang pananaw, ay magiging bukal ng mas mayamang ideya at mas malawak na pangunawa. Habang nagpapatuloy ang araw, subukan mong pansinin ang kagandahan sa paligid mo. Ang bawat detalye, mula sa masayang ngiti ng isang estranghero hanggang sa katahimikan ng isang umagang puno ng sikat ng araw, ay may kakayahang bumuo ng mas magaan na damdamin sa loob mo. Ayon sa enerhiya ng araw na ito, mainam na ikaw ay uminom ng isang simbolikong toast para sa buhay, isang simpleng selebrasyon ng iyong pag-iral, ng iyong mga tagumpay, at maging ng iyong mga pagkakamali. Ang pagbibigay halaga sa kagandahan ng buhay ay makatutulong upang mapawi ang matitigas na bahagi ng iyong kalooban. Sa panahong ito, kung saan minsan ay nagiging mahigpit ka sa sarili mo, napakahalaga ng simpleng pagkilala na ang bawat sandali ay may daladalang kababalaghan, kung ikaw ay marunong tumingin sa malalim at mas mapagpahalagang paraan. Ang pagninilay at ang pagbabalik loob sa mga simpleng kasiyahan ng buhay ay magsisilbing tulay tungo sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Kapag natutunan mong maging mas present at magpasalamat sa bawat sandali, mararamdaman mo na unti-unti kang binibigyan ng kalikasan ng panibagong direksyon, isang direksyong mas tahimik, mas payapa, at mas nakaugat sa tunay mong pagkatao. Ang pagbibigay pansin sa mga damdaming matagal mo nang isinasantabi ay magiging mahalagang hakbang upang mas maintindihan mo ang iyong mga pangarap at ang mga hakbang na kailangan mong tahakin upang makamit ang mga ito. Ang enerhiyang pumapaligid ngayon ay nagmumungkahi na gamitin mo ang iyong imahinasyon sa mas malikhain at mas malalim na paraan. Ang universo ay nagtutulak sa iyo na mangarap ng mas malaki kaysa dati. Ito ay hindi lamang paalala kundi isang paanyaya na hayaang lumipad ang iyong kaisipan, lumagpas sa mga hangganan ng praktikalidad at pumasok sa mundo ng mga posibilidad. Sa pagyakap sa enerhiya ng imahinasyon, maaari mong matuklasan ang mga solusyon na dati mong hindi isinasaalang-alang. Ang mga problemang tila walang kasagutan ay maaaring magkaroon ng bagong liwanag kung titignan mo ang mga ito mula sa isang mas malikhain at mas bukas na pananaw. Maging bukas sa paggamit ng mga bagong kasangkapan, teknolohiya, at kaalaman. Ang mga ito ay hindi hadlang sa iyong pagkatradisyonal, kundi dagdag sa iyong kakayahang isakatuparan ang mga layunin mo. Ang pagiging malikhain ay hindi kailangang limitado sa sining. Maaari itong maipakita sa paraan ng iyong pagpapasya, sa estilo ng iyong pakikitungo sa tao,
at maging sa paraan ng pag-organisa ng iyong araw-araw na gawain. Kapag pinili mong buksan ang iyong sarili sa mga bagong pamamaraan, ikaw ay makakakita ng mga landas patungo sa tagumpay na hindi mo kailanman naisip. Sa ganitong paraan, ang ordinaryo ay nagiging kahanga-hanga. Ang mahirap ay nagiging posible. Ang dating nakakabagabag ay nagiging pagkakataon para sa mas matatag na pag-unlad. Sa pagtatapos ng araw, makikita mong ang pagtanggap sa hindi inaasahan ay isang malaking hakbang tungo sa pagkakaroon ng kapayapaan at sigla. Ang araw na ito ay isang paalala na hindi mo kailangang limitahan ang sarili mo sa kung ano lang ang pamilyar. May mga posibilidad sa paligid mo na naghihintay lamang na matuklasan. Kapag naging bukas ka sa mga ito, unti-unti mong mararamdaman na ikaw ay hinuhubog para sa isang mas makulay at mas may saysay na kinabukasan. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, isang kulay na kumakatawan sa bagong simula, balanse at paglago. Ang berde ay sumasalamin sa kabaguhan at paghilom, bagay na akmang-akma sa mensahe ng araw na ito. Ang pagsusuot ng berde o pagkakaroon ng bagay na berde sa paligid mo ay maaaring magdala ng mas positibong enerhiya at kalmado sa iyong isipan. Ang mga masuswerteng numero ay 20, 37 at 48. Ang 20 ay simbolo ng bagong direksyon at ugnayan, ang 37 ay nagdadala ng lakas ng loob upang magsimula muli, at ang 48 ay nagsasaad ng bunga ng pagtitiyaga at tamang pagpapasya. Para sa maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras para sa iyong sarili. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang tahimik na paglalakad, pagjournal ng iyong mga damdamin, o pakikipag-usap sa isang matagal mo nang hindi nakakakwentuhan. Maaari ka ring magsimula ng isang maliit na proyekto na matagal mo nang nais gawin, isang simpleng hobby o personal na adhikain. Kahit ito'y maliit, makakapagbigay ito ng pakiramdam ng katuparan. Ang paglinang ng iyong personal na interes ay hindi lamang magpapasaya sa iyo, kundi magbubukas ng pinto sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iyong mga layunin. Bilang panghuling paalala, huwag mong kalilimutan na ang kapangyarihang baguhin ang iyong buhay ay nasa iyong kamay. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, sa bawat desisyong pinipili mong yakapin, ikaw ay unti-unting lumilikha ng isang hinaharap na mas tugma sa tunay mong pagkatao. Huwag kang matakot na bitawan ang mga lumang pananaw kung ito ay hindi na nakakatulong. Ang pagtanggap sa pagbabago, kahit paunti-unti, ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili. At sa pagmamahal na yan magsisimula ang lahat ng bagay, pagbabago, tagumpay, at kapayapaan. Magtapos ka sa araw na ito ng may ngiti sa puso at isipan. Ipagdiwang ang lahat ng iyong natutunan, ang bawat hakbang ng paglago, at ang kagandahan ng iyong patuloy na paglalakbay. Ang kinabukasan ay hindi pa tapos isulat, at ikaw ang may hawak ng panulat. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.